Kaya thank you choir for that wonderful singing. Murag ning tulo gamay akong mata. That's the value of one. Ayaw gyud minus-minusay mo ang kaugalingon. You are somebody in the eyes of God. You are somebody more than the world. Mayong buntag sa tanan. Least we forget to welcome our new visitors at this time. We would like to recognize the presence of our visitors gikan sa Sisimon. Party ba na sa lahat ng Sisimon? Lahat. So kung natawag nyo ngalan, pareho kong tindog para you will be welcome, and you are so much welcome. We would like to welcome si Sister Ma'am Sarah Jane Coquilla. Ma'am Sarah Jane Coquilla. Welcome to the Bible Baptist. Kasi nga dito lapit. Kauban siya sa mama ni Brother Jumali. Welcome to the Bible Baptist Church, Ma'am Dinisa Asilia Coquilla. Welcome to the Bible. Gwapo niya ngalan kay Dinisa Asilia Coquilla. Dunay iitanan. Then, of course, si Ma'am, welcome to the Bible Church, Ma'am Gian Amor Tanoy Mudaw. Welcome to the Bible. Okay, dagang salamat. Some of them are young people. Mga young people befriend sa itong mga bisita nga sama sa iba. O salamat sa mga nag-imbita nga na ubang sila ka nato. Kaya basta November 1 o November ani nga season, if you notice akong wali, balik-balik. Pero kay wala mo nagatimaan, wala ninyo ma-observe nga mo ni akong ginawali every first Sunday of November. Wala mo gatimaan mo nga bag-o na po sa inyong pagtanaw ni. So the message is titled Kalag-kalag, adlaw sa mga patay. Adlaw sa mga patay. Yearly, this holiday is being observed worldwide, particularly sa Roman Catholic Church. Og sa amo karon nga ngani, sa amo karon perting daghan nagbingka kanin nga mga Ilocano at daghang hubog kagabi ug karon kay bulukuan na dito sa mga perting dibuhag yun. Usahay mo adtog say kasagaran pagka ingani pagka magtapok-tapok ni labi na kung naigikan og layo nga dapit magbangka siya, may isgutan ang patay, ang resulta mag-away. mag-away mga magsumunay ra na. Yearly this is celebrated, and oftentimes when I could recall og nagahitabo pa ni hantod karon kay dito mi nagtraks kagahapon sa La Pilipina. Ning duol gyud ko dito sa naga-serbisyo dito na matik gyud ko. Pero nagatraks ko. Og sa dihang man siya nagmisa, sugod na siya ampo sa mga ngalan. Ting daganag ngalan. Ning biyan ako pero di mahurot dugay kayo mga ngalan. Na Gilmer na lay kulang, mahuman na. Tang og akong mama kanadto kay ingana halos kami every balay ingana halos dito sa mua. I'm telling some truth being experienced by me in my hometown and so much all over I think the Philippines. Basta kanato adlaw sa patay nanato mga GI. Diyon akong mama naglista na nadaan. Lista na nagbangangalan sa mga patay. Then mo paghatag niya na dito sa bata pa ko guding dako gud ko ana. Paghatag niya na itong malabtanay, usay duha tuluran na sila. Nya, wanay nalimtan ni mo mali. Agad niya ako manong, wana kay nalimtan mari. Kay mahadlog siya basig na nalimtan pa yun. Wana ako mama, mudagan ang mama sa Luzon. Kay taga Luzon man to. Si dagan-dagan siya. Ay, nakalimot na ko niya pero Maria. O sila basta, Maria something like makita nyo. Now,
So, oftentimes, kasagaran po na hindi lang sa balay, moat tupod mig simenteryo. Kasagaran, pizza dos. Ato na mig magsimenteryo. Dayon ang style yun sa mo ang panimalay, dili gyud hot doon ang mga pagkaon. Gani ang una para sa mga patay yun. Special yun na. Then daduna mo dito sa lubnganan. Then katong kung mama kay akong papa kay heavy drinker man to, nagibahal. Ambot lang ha, basta ingana ko. Kung basig lain po sa inyo ha. Kay patumanan naman nila ang kwan. Now, when I become a Christian, of course, nagatuon na, nagsugod na taog tuon. Nagatuon to. Now, for me, it is not bad to go to cemetery. For me, dili po dautan nga mahinumdum sa mga patay. Pero dunay apan. Nga kung imong tanawon, at tumugminteryo ugma, perting daghan nagbulak. Nagkalata nga mga bulak. Pero atong buhi patong batay, pikat kung nanghatag sila bulak sa atong buhi pat siya. Ay, kanang magkakon ta. Kasagaran kung kanang ma-open yung mind ba? Nato atong mind. Kasagaran kung mo ato tag bisag dili November 1, basta mo ato tag minteryo, kasagaran mo upor tag bulak. Pero atong buhi pa, pangutanan, nag-upor bong bulak niya. Hindi daw eh. Mag-konfrontasyon ta. During the birthday of my wife last year, this year, tagan ako sa bulak. Pero tingdi pa yun. Ako kay bunong nga sa'yo kayo din, nagpa-picture-picture. Ay, birthday na hatag ko bulak. Kaya di ko gusto nga basi inig kamatay niya, dala-dalag bulak na. Hypocrisy man na. Then kasagaran, pinangga ka na mo pinangga na mo ka pa. Pero itong buhi pa, di niya nagsulti ko, I love you pa, I love you ma. Sama na, di mag-atbang ta, mag-istorya na itagmayo. And I'm not against visiting the dead. I'm not even against mo atong simenteryo. Diyon na pag-iusa that they pray for the dead. Pero itong buhi pa, inyo bang giampuan sila? Ay, atbang ta, mag-atbang ta. They pray for the dead, but the question is, when they are alive, katang buhi pa sila, inyo pa silang giampuan? Diri ang mga daghang mga butang. O you listen very carefully. Diri sa atong simbahan, walay atong ginahimo nga di nato ginapasabot diya sa Biblia. Kay responsibilidad sa simbahan, particularly sa nagabarog sa pulpito, nga magpasabot sa mga tao. Sa mga butang nga buhaton, particularly sa mga espiritual, o bisan pa sa mga kinabuhi sa tao. Ipasabot na. Ug kana akong gusto ipasabot about All Saints Day, All Souls Day. All Saints Day, All Souls Day. Tanaw ng word all. All, tanang mga santo, tanang mga kalag, ila ni nga adlaw, kagahapon, pitsauno, All Saints Day, karon adlaw sa mga kalag. In general, ang tawagan na adlaw sa mga patay. Kalag-kalag sa Binisaya. Amen. Now, first atong tanawon, All Saints Day. All Saints Day. So the question is, wa ba mo na pangutana, unsa nang sense? All Saints Day. Or ang word nga sense, sabihin siya, santo, adlaw sa mga santo. So the question now is, what is a saint? Or who are the saint? Sa Pilipinas, duhara ang santo sa Pilipinas. Base sa ilahang proklamasyon, duha lang. Ako ning gitanaw sila may ako ning gitanaw sila. Akong gidig up ni sila. Si Saint Louis o si Kalunsad. Saint Kalunsad o si Saint Louis. Now si Saint, kaso abi niyo ato ning kanon para makuan niyo. Kini si Saint Louis abi niyo ni he's a martyr. A Filipino called martyr. But he died not in the Philippines.
he died in Nagasaki, Japan. Dili ito, martir siya pero dili sa Pilipinas. Pero mag-edukador na, mag-edukat na. Namatay siya sa martir, so-called martir, in Nagasaki, Japan. Kanusa? In the year 1637. 1637 is just a year, 10 years, maybe more than 10 years, before Magellan came to the Philippines. In May 16, 15, 61, something like that. Mga century day. But yet, he was canonized in the year 1987 by Vatican. What that mean? He died in 1637, ato ni hatawag nga may 37, pero he was declared as a saint more than 350 years his death by the Vatican in 1987. Dugay kayo gideclare ba? Nalata ng mga bukog, una gideclare nga santo. Ngano na, tungkol kay muagi pa na sila proseso. Di na ako isgutan, pero proseso, para mo qualify siya as a saint. An saint is, for them, is a person that could be trusted to mediate the living for God. Saint. Din si Ruiz to. Din karon si Pedro Calunsod. Binin nyo asa namatay si Pedro Calunsod na he was martyr. Basta Saint Martyr ang term na. Abi nyo asa siya namatay, dili sa gapon sa Pilipinas, sa Guam. O namatay siya in 1654. 1637, 1654 ni si Ruiz. Og na-declare siya sa saint kanatong 2012. That is almost 500 years before he was declared. Dugaya na saint. Nalata na lang yung bukog una siya na saint. Umay. So there are two Filipinos all Saints Day. Mga para karong adtong kagahapon para rato sa ilahan duha. Mag-qualify mo kay dili mo qualify nga saint kung di mo declare sa Vatican. So sa ato ba duha lang ang gi-celebrate nga saint kagahapon. Diyon daghang kayo magpugminteryo. Sa dili para sa mga santo, para sa mga saints to nga adlaw. Ay, dagan ba mo utok ba? Amen. Di na akong gitanaw kung busan pag tanaw niya. Di akong gipangita ako question ako sa kwan. Pila na mga santo sa tibok kalibutan. Kay kini man sila ang kwan. Di na to ginakuan nila ang kwan pero this is deceiving. This must be taught kay mo spin man gyud ang mga tao nga magbakasyon manguli sila tungod sa All Saints Day. Para masabtan kaya mo kita mo gastos ta nga wala ta kay baluon sa day na siya na atong gigastos. Something like that. You understand me? Amen? Oo. Isa na to. Sa total nga sense, appeal na ang mga apostles, appeal nila all over the world as of the present time is more or less 250 cents. 250 cents. All over the world. Di sa Pilipinas, atong population is almost more than 110 million. All over the world, billions. So, gamay lang dahi ang cents. Anyway, what is a cent? Now, unsa ba ang unsa ba kung ang tao usa nga cent? Now, oftentimes, and this is the belief of many people, that cents are those that are dead. Mga patay. Pero di na sila sent dayon, i-declare kung ang nagproseso, una sila mo tawagon nga ma-declare nga santo. And for Ruiz, it takes more than 300 years, almost 400. For Calunsod, more than 400, almost 500 years before. So, what is a saint? Now, tanaw sa Biblia, what the word saint mean. In unsang saint, okay na mo? Magtuon ta karon, magtuon ta. In Psalms chapter 189, in Psalms 89, in verse 5 to verse 7, now take note that when we speak about saint, the common understanding, ang kwan yung pangunang sa uban, nga kini mga patay.
And indeed, there are saints that are dead actually, but there are saints that are alive. And when we speak about the New Testament, many times the word saints is applied to an alive person, not to the dead. So in Psalms chapter 89, muna ang gisulti niya, ngunya, and the heavens shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. Congregation, take note the word, congregations of the saints. Now, kini congregation ni, sa to pa, whole, a body of people. Dinungon niya sa verse 7, God is greatly to be feared in the assembly of the saints. Congregation, assembly. Kung imong tanaw ni, naghiskot ni sa mga buhi nga mga tao. That in the Bible, oftentimes, the word saints apply to believing people. Active. And so that, kung imong tanawon karon sa Psalms 106, in Psalms 106, you will find here the word saints again, which applied specifically sa mga tao nga buhi. Tanawa, sa verse 16, Psalms 106 verse 16, ngunya, they invade Moses also in the camp, and Aaron, and Aaron the saint of the Lord. Sana, nga si Moses ug Aaron at that time, they were saints of God. Buhi. And the word saints actually simply means holy ones or holy people. Mga buhi nga nag-aalagad sa Ginoo. O nga ang ilang dedication sa pag-alagad sa Ginoo, ilang they are willing to give themselves and to die as a martyr. But dili sila ginatawag nga saints sa dihang namatay sila nga martyr. Dili. Buhi pa sila nga nag-aalagad, tawag sa Ginoo karon, holy ones or saints. Amen? Magtuon ta. Muna nga si Psalms 116, this is a familiar passage. I always preach about this during funeral service. Now, sa Psalms 116, and in verse 15 now, tanaw ngayon. Unya, precious in the sight of the Lord, tanaron, is the death of His saints. Sana, patay na. Unya, precious in the sight of the Lord, ang kamatayon sa iyahang mga balaan nga mga tao. Buhi di ay. Dili, patay. Buhi pa, pero santo na, hubalaan na, di na sa Ginoo. So, what is a saints? Saints are the holy ones of God. And they are being followers, and they are the workers or mga magbubuhat sa Ginoo. Nga ilang kinabuhi, gihatag na. Moses and Aaron and even David are people that are saints, and the prophets are saints who give their life even as a martyr for the cause of God and His ministry. Saints. Dili gyud kay patay una nga ideklarar nga saints. O ang nagdeklara na ang Ginoo, dili ang tao. Amen. Now notice in the New Testament, sa Old Testament to, sa New Testament you will find here about the ganing about word saints in the Bible, but you will find in Acts chapter 9 and in verse 13. Tanawa sa Acts chapter 9 and verse 13, you will find here when the church is propagating the gospel and they are starting to enlarge the ministry of the church. You will find in Acts chapter 13 when the word saints are being mentioned. Tanawa ron. Acts 9 verse 13. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man, this is Apostle Paul niya, Saul, which how much evil he hath done to the saints at Jerusalem. To the saints. Nga kinang giskutan ni nga ang mga magtuto ni Ginoong Kristo or the church at this time as a whole body of Christ were persecuted of Saul katong nahimong Paul. Ug dili ingon nila kini siya kay na luwas naman ani si Saul ug mo gusto makig-uban sa simbahan, mga tao simbahan. Nahadlos na
Ginoo kini nga tao ni persecutor ni ug yang persecute ang mga balaan tao sa Ginoo katong balaan katong butpag saints. For the word saints simply means holy ones. Say holy ones, which is equivalent to followers or believers or servant of God. Then notice in verse 31. Verse 31 again, the mention of the word saints. Acts chapter 9 and in verse 32. Diniho niya, and it came to pass as Peter passed throughout all the quarters, he came down also to the saints which dwell in Lydia. Akong ginapasabot diri nga sa Biblia, ang ginaiskutan niya diri mga tao buhi. Dili kung adto nimo dito sa sementeryo. Dito sa sementeryo kung basihan nimo ang pagsabot sa saint, walay saint dito. Kung basihan nimo ba, bisag asa ang sementeryo. Kay wala man diri tuwa man sa guwang to nga matay sa kwanto. Now I'm opening your mind. This may be offensive because this had been long practice without you examining or you being studying what is a saint. Okay, masagutan ko ninyo? Okay. Muna nga, basta simbahan gani nga walay kalibugon gani, libog gid ang mga tao. Walay pagtulunan. Mamatay nga dun wagyoy kahibalo sa iyang gihimo. There is no sense if that word is to apply all saints day, no sense there. Bisag sa sementeryo diri walay sense. Kung i-apply nimo na karon para sa ilaha. Pero kung gusto mo sent nakadiri. Nadiri sulod. Now, tanaw don't be offended, ha? Ay mo kay mas mayoning mahibalo mo, mahibulota. Kay do not be deceived. Tanaw ron sa verse 41. Sa verse 41. Now there are saints, I believe that there are saints that are dead. Pero akong ginakuan ning meaning magud sa kini nga grupo. Now tanaw sa verse 41 again. Ngunya, and they made a calf of Acts chapter 9 verse 41. Again, nguna pud niya diri, and he gave her his hands and lifted up her up. When he had called the saints and widows, presented her alive. Ang sa implication na katong saints buhi. Buhi. Balaan. And in fact, it is referring to the church or individually it refers to the believer of the Lord Jesus Christ. Amen. So that in Acts chapter 26, ako sa gusto nga makita ninyo kay now if there be a truth, if you want to learn truth, adto gyud ka sa Biblia. Ug ako gasulti kundi ako ginabasa ang sulti sa pulong sa Ginoo. Dili ko nagahimo-himo. So sa Acts chapter 26, notice in verse 10. Acts 26 and in verse 10 again. Tanawa. Which things I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison. Dili ni mga patay. Ngunya gini ang testimony ni Apostol Pablo. Nga kanadto niya when I'm still an unbeliever, daghan sa mga manununod ni Kristo or saints or holy ones nga akong gipamriso. Akong masabtan ninyo. Now, when we speak about saints, there are generally tinuod ganunay saints nga mga patay. Ug doon na po'y saints nga mga buhi. And in the Bible, when these word saints are being implied or being used, actually, generally, it refers to the body of Christ. The believers. And who are these believers? Kung musulti ka karon nga lawas ka, ikaw to. Kung yun mo nga, ikaw, luwas ka na. Kung mamatay ka mo at kag langit, kadto, ikaw to. Kay walay mo at langit, nga dili holy ones or saint. You must be sent for you to go to heaven. If you are not, you will not go to heaven. Masabtan ba? Masabtan.
Muna siya nga daghang maglisod og dawat sa kamaturan nga si Kristo maluluwas. Og nga kung sultan nga si Kristo makaluwas, dahil nga kumamatay ka mo atog langit, maglisod sila sa butana. Nganuman, tungod kay makita nila ang ilang pagkadili pagkabalaan, ang ilang pagkadili sense. Now when you are sent, it is not because of what you have done. It is because of your faith in the one that died for your sin. That is the Lord Jesus Christ. So, tanaw ron sa Romans chapter 1 and in verse 7. Ato sang tanaw tong word sense. Sa Romans chapter 1 and in verse 7 and all through the epistle. The epistle of Apostle Paul, the epistle of Peter and John are epistles given to mga saints or so-called mga holy ones. O kining mga epistle, kung subtan pag yun mga epistle o mga sinulat ni Apostol Pablo o Apostol Pedro, kung atong i-general, para sa magtotoo ni Kristo. And these people are called to be saints, and these are the part of the church which is the body of the Lord Jesus Christ. Kung sa kakaroon, pastor, na murag lisod ko, but I am a saint. Sama kang Pedro, sama yun. Siyak mo. Ano? Tungkol kay mangutan ko rin, anong masor? Kaya ini kamatay na ako, matukog langit. Matukog langit. Walay santo nga dili mo atug langit. Ang santo, mo rin makadtog langit. Hold on that. Because that place is a holy place. It is a place for the redeemed, mga niluwas ni Kristo. Muna nga ginatawag nato ang mga luwas ni Kristo, mga hinugasan sa dugo ni Kristo. Ang ilang sala, hinugasan sa dugo ni Kristo. Sado pa, nahinluan. Oh my. So, in Romans chapter 1 and in verse 7, when Apostle Paul wrote, gisulat niya, kung ibig sabihin, para magkakawan nyo, pasabot nyo, sa diyang gisulat niya ni mga episo, kanang episo, mga sinulat ni Apostle Pablo ni mga episo para sa Roma, mo ni ang iyang gitawag sa iyang gipangsulatan. Kining iyang gipangsulatan, dili ni mga patay. Kaya mga patay, di na wa na communication para sa mga buhi na. Ang nag-communicate lang kitang mga buhi. Tumo na. Kaya kung ang patay makikommunicate ba, makakommunicate mo sila, sulay daw. Diyan sultihi ko. Kay mga tag-number. Karagaran mo ba na dayon? Number. Nakadamdum ko kang Tatay Pedro. Namatay na siya. Nasigi pa lang ko ka numero. Romans chapter 1 verse 7. May katawa po ng mga... Now, tanawa sa Romans chapter 1 verse 7 yan. To all that be in Rome, beloved of God, ang ibot pasabot, kaadtong mga nasa Roma, mga pinangga sa Ginoo. Mo ni ang actually dili ni ang unang epistle, but this is the epistle written to the Rome. Unya sa mga tao nga nasa Rome, beloved of God, din niya called to be saints. Tama siyang mga Biblia. Called to be saints. And who are this? They are the beloved of God. And who are this? They are the member of the Church of Rome. Dili ng Roman Katoliko nga Rome, dili. Then notice, pero magtun na. So that, now notice now in Romans chapter 8. Romans chapter 8, dili na ta sa Romans. So, 8, notice in verse 27. How the Holy Spirit of the Lord move to the saints that are sent, mga santo nga nasa simbahan sa Roma. Inya Romans chapter 8 verse 27. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit niya, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Nga ang word intercession simply means nga he is interceding for those that are praying sent. And those that are praying sent, of course, mga buhi. Now, ako emphasize niyo sa Biblia nga kung maghiskot ang Biblia sa mga santo or saint, kana nagahiskot na sa mga buhi ng mga tao. O kana nga mga buhi ng mga tao,
kana nga tawag niya nga sin, kana mga sakop sa simbahan ni Ginoong Kristo, which is called the body of Christ. And these saints are believers of the Lord Jesus Christ, saved by faith, saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. So that, the emphasis, are you saved? Oh. Din kasagaran sa ito, are you saved? Din kung mamatay ka atog langit, oh pastor, asan po ka? Kaya di ka pwede mo ato dito sa langit kung dili ka holy. Kini, diri ang abili mo, diri ang dakong babag nga ginatanaw nila. When we speak, apply the word sense to a living person. Nga naman, kaya mo sabihin, makasala pa man ka, at tinuod yun na. Makasala pa ka. Pero, when you are saved, kana nga relasyon nato na sa Ginoo, nga naimutang siya ang ato amahan akong anak, di na mapakwi. Muna siya nga, ang sulti ni Apostol Pablo, may tungkol sa kaluwasan, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, For by faith are you saved through, for by grace are you saved through faith. It is a gift of God, not of works. Not of works. Come on, kay kung works, walay mo pasal. Muna yun, not of works. Lest any man should boast mo, not of works. Ang kaluwasan, not of works. Kay kung works pa, way mo adtog langit, walay mapasaylo. So niya mo na nga grace through faith. Grace simply means unmerited gift. An unmerited gift simply means di ta ngayan anang agasa. Pero kana gihatag sa Ginoo nga karon ka na nga grace mo epekto kanimo kung imo siyang tuhan by grace through faith mo na. Dili words. Masabdan. So that notice in all the epistle kung akong basahon tanan, when we speak about this sin, all epistles are addressed to the saints that are in the churches. And the churches are called to be the body of Christ, and He is the head. Dili pwede nga, dili mo kung kuan pa, dili mo kunik ang head. Sa kung tanong, Christ is the head. Di siya mo kunik kung dili ni holy. Kaya He is holy. And you become saints, the holy ones of God. Muna, it is always good to know that you are saved. Now, tanawa, 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. Notice in verse 2. Again, 1 Corinthians, atong ginatuan tong word nga kanang saints. All saints day, all souls day. All saints day. Now sa 1 Corinthians chapter 1 and in verse 2. Unya, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, tanawa, called to be saints. Gitawag sila ng mga santo. That is how God described, or God through the epistle of Apostle Paul, ang mga kadtong sulod sa simbahan, membro simbahan, saints. Muna siya nga, the church is the congregation of the believer of the Lord Jesus Christ. The church, atong giwali about the church, bakor ko nagwali about the church. That the church is a congregation of the believer of the Lord Jesus Christ. And that is again, kung balik, katong tawag niya, saints. Tanawa na po, sa 2 Corinthians chapter 1, sa simbahan, daghani actually, if you want to study more about saints, it is always pertaining to an alive people. Verse 1, sa Ephesians chapter 1, verse 1, yung po niya, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia. Ang Achaia, province niya, saints sa Corinthians, o dito sa magtuto, sa province sa Achaia nga mga magtuto. Ang tawag niya, magit ko ninyo. Ang akong emphasize is, saints, there are dead saints, and there are living saints. But in the Bible, particularly sa New Testament time,
God there's, di na siya gahiskot kayo sa mga sense nga ning hawa. Iyang ginadiling ay kadtong mga buhi. Now, ingani, para makakuha ninyo, basig makakuha ninyo. Pastor, ngunit mo ang mga magtotoo, pastor, mo ito'y mga sense. Dahil nga nung resulti kang walay sense dito, pastor. Kato dahil nangamatay nga magkristohan ng pastor. Ay wala sila dito, tuwa na sila sa langit, brad. Wala sila dito. Tuwa sila sa langit. Ato ng tanaw ko. So, tanaw ron, sa Philippians chapter 1 and in verse 1. Philippians chapter 4 and in verse 21. Tanawa sa Philippians chapter 4 verse 21 niya. Salute every saint in Christ Jesus, the brethren which are with me, greet you. Masan ni sila? Mga buhi ni. Mga balaan ni. Muna siya nga if you are muna nga when you are Christian, ibutang yun ninyo sa nga you are a child of God. Nga gusto mo na nga ang tulo sino, let your light so shine among men, that they may see your good works, that they may glorify your Father which is in heaven. Ang sabi na, magtinarong ta. Magtinarong. So the question now is, how these people, particularly in the New Testament, and even in the Old Testament, how they become sent? How these people become sent? Now, niya itong kini-original aning Old Testament, I mean to be diretso lang, ang Roman Katoliko, sila lang ang relihiyon nga naga-declare og sent. Sila lang. Og nanay sila ay proseso. Ang term niya, canonization. I-canonize na, tanawon ang iyang kinabuhi, eksaminon iyang kinabuhi, particularly kung nagyud siya ay mga hinihimo nga milagro para sa Ginoo. Kasagaran, martyrdom nga nagbuhat siya mga mayo. Muna ilang ginawa. And it takes people to examine on time, una sila ma-declare. Si balik, si example, si Ruiz, St. Ruiz. It takes this church more than 300 years. 300 years before they declare him to be sent. Si Kalonsad, it takes them more than 400 years before nila i-declare na sent. Og sa Pilipinas, kung ibalik, duha lang. Then I have heard before, nga doon na po'y iro, nga ilang di canonize as a sent. Saan naman eh? Atong giputang na sense nga iro eh. Si Brother Jojo na lang to, yung mga amigong tato. Sayang, joke lang. So the question is, how a person become a saint? Kana ang gwapo nga, how do you become a saint? Now, tanawa sa Acts chapter 4 and in verse 41. Acts chapter 2 and verse 41. In Acts chapter 2 and in verse 41, you will find here that this is the first occasion nga si Apostol Pedro nagwali. O kayang giwali, ang mensahe may tungod sa mga balita nga ang kaluwasan nga din kang Kristo o si Kristo manluluwas. O nga diyan nagawali siya, muni na itabo sa verse 41 niya, then they that gladly receive his word were baptized, and the same day were added unto the church, unto them 3,000 souls. Ang but pasabot, sa diyang pagwali na Apostol Pablo, kining namati, daghang mati, ug ang nagtuo, gibautismoan, ug ang term niyon, were added unto them, which is, they were added to the church. What is the church? That is the church that Christ had built. And those that become form part of the church are those that had heard the word or the gospel, believe and receive the gospel, then they were baptized, then they were added to the church. They had to believe. Ngatuhan nila nga, sila kita makasasala ta. Why we are all sin? Why tao nga dili makasasala? Pero ang mayong balita sa gospel, ang mayong balita sa gospel,
nga do kita makasasala, pero ang Dios na higugma sa to, muto yang ipadala ang anak nga si Kristo, nga ang tanang muto kaniya mamaluwas. Unsay tuhan nila kang Kristo nga siya Dios nga nagpakatao, naghatag siyang kinabuhi, nagpalansang sa krus, namatay ug katuig kamatayon, motoy sukli bayad sa atong kasalanan. Nga ang tanang muto kaniya unya mamaluwas, makaangkon o kapasayloan silang kasalanan. So, mauna ang iyang basihan that we today become form part of the church na imo kang kaparte dito sa lawas ni Kristo nga mao ayang simbahan ang tawag nga simbahan diha nga gihisgutan ka may tungod sa mayong balita. Unsay mayong balita? Ikaw makasasala pero gibaylan imo sala. Murabag ikaw utangan ang mayo na itawo nga nagbayad sa imong utang. Motoy mayong balita kay dili na ikaw ang nagbayad, gibayaran. Og kini karon sa dihang tuwan karon kini sila gipakabalaan sa Ginoo. Sa unsang pamagi nahimo silang anak sa Dios. Moto sa John chapter 1 verse 12 niya, but as many as received him, to them give he power to be the sons of God, even to them that believe on his name, being sons of God. The only way that you could be a son of God is you have to believe the gospel, the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross, that he is your substitute. Walay laing paagi kung maningkamot ka nga maluwas ang imong kaugalingon, pinagi siya mong buhat, di ka maluwas, dili ka mahimong santo. Mo na ang problema sa daghan. Kaya gusto nila, pagkabalaanon ilang kinabuhi, pinagi siya ng kaugalingong paningkamot. Dili, paningkamot, dili. Magit ninyo, magit. So, saints are believers. They are saved people. Kung mong tanawon, general ang term niya, magtuto ni Kristo. Ang term niya, Kristohanon. Kaning Kristohanon ka, magtuto. Now, pero daghang pong tao nga sulti Kristohanon, pero di Kristohanon. Ang Diyos na pinasayda na. Magit ko ninyo. So, ato ta sa All Souls Day. Masabtan ninyo ang sense. If you kamong mga magtuto ni Kristo, basta pakuntahan ng tamo nga, luwas ka na, oh, pastor. Kung mamatay ka, kinarba ang mga utanan. Kung mamatay ka, tulog sa langit, oh, pastor. Your sins. You're a saint. Kaya hindi ka pwede mo ito dito sa langit if you are not a saint. You must be holy, for your Father which is in heaven is holy. Second, what is a soul? Oh, karon, All Souls Day karon. Oh my, All Souls Day. Tanaw ni All Souls Day. All Souls Day. Pumunta na, what is a soul? Moadto na po dito sa interior. Now, wala problema na. Wala, okay lang na. Pero, pwede, ang kung kayo ito ba, kay, tungod kay wat na matudluin. So, ang pumunta na, kalag-kalag. O, di daw, nag-practice ka. Halos mamatay na ka. Nagyapon kalag-kalag. Pumunta na sa may kalag. Okay, eh. So, what is a soul? Tanawa, sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Notice in particularly in verse 26 to verse 27. Or to verse, yes. Now, sa Genesis chapter 1, dili nagsugod ang Ginoo in the creation work of God. And in the 6th day, kini ang iyang gihimo. Sa verse 26 niya, Genesis chapter 1 and in verse 26. Ingon niya, and God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and every creeping thing that creepeth upon the earth. And God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created them. Now, tanaw sa Genesis chapter 2 verse 7 now. How this is being done. In Genesis chapter 2 verse 7, moninig niya, and the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostril the breath of life. Tanaw ron. And man became a living soul. Ang ginsa niya paghimo, niya,
God made man after the image and likeness of God. Diyon karon ato nang balikon niya. Din karon sa diyan inang himuon, dili niya gisulti nga tao, dili pa sa paggunya adlaw, nay adlaw, langit, nay langit, mga isda na mga isda. Dili nga tong paghimo niya sa tao. Ang iyang gihimo maghulma niyang tao sa abog. Ug sa nahulman ang tao sa abog, he breathed dito sa nostril niadtong gihimo niya nga puro mga taong abog. Og kadtong iyang ipur mga abog nahimong buhi nga kalag. Dili ang kadtong abog ang hatag kinabuhi sa abog. Ang breathing sa Ginoo nga mo'y naghimo kaniya nga a living soul. What is a living soul? A living soul could be answered by this question. What is man? Matubag ang pangutana, what is a soul, by answering, what is man? Kinsa ka? Now, you are made after the image and likeness of man. The image is, you have your body. Your body is the visible part. Para masabtan natin ng all source day. The visible part which is from the dust. Kini nga body from the dust. Gusto nimo makita itong nangamatay, ang iyang dust, kuha dito. So this body, by the way, is because it is from the dust, mubalik yun na sa abog. Bisag mag-unsa ka, mubalik sa abog. Bisang pag mag-hire kag pinaka-espesyalista nga doktor, mag-adto ka sa pinakagwapong hospital, mo-adto kag mga tambal, bisang unsa, nagyoy termo ning mo nga lawas. Kay gikan sa abog, mubalik sa abog. Og mo na nga, this body is mortal, kaya nga lawas. Nasabot mo na, og ikaduhang parte, kadtong kalag. Mo na naron. Ang kalag is the seat of emotion, affection, desire, and even aspiration in sa tao. Kanang naipagbati kanang naipagbati din na kanang gatanaw mo na ako ang uban malipay, ang uban nasuko, ang uban gigutom, ang uban laing hunahuna, kana ang kalag. Ang kalag dili mamatay. Paul na po. Ang kalag di mamatay. Kay kung namatay pa, pag-atura ba ninyo to, ang kalag ni Pedro unta tuwa sa langit, dili ito patay. Masabtan nyo. Ang kalag dili mamatay. It is the seat of our affection. And the kalag is the real person. Now, tanawin ninyo to sa Luke chapter 16. Verse 19 to verse 28. Namatay ang si Lazarus o katong rich man. Namatay silang duha, pero later on, gipanglubong ang ilang lawas, pero dito, in Abraham's bosom niya, dito doon ay communication. They are conscious, they are alive, they have memory, they have everything while they have. So, ang soul could exist without the body. Tanang namatay nga mga Kristiyano ni ngani. Karon ang tanang mga namatay, muna no, humuadto mo dito, ang mag-istorya mo dito sa mga anyong ginistoryahan abog. Wala dito niya, wala. He is not there. He is not there. But pero it is good gumadto ta kay ang memory man good nato. Pero sa maka-istorya ta ba humanly speaking, pero ang titinod, they are not there. No, tanawa. Okay lang mo. Tanawa sa 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians. Now, yun ako, wala'y problema mo at pagkuhan. Minteryo, wala yun. Wala po'y problema nga mag-inumdum ta sa mga patay. Wala yun. It's good. I mean to say, wala'y problema na, okay lang. Pero usay ang dili okay, nga ni, kung ibalik. At tumog minteryo sa Lunes. Mahasol ang mga janitor dito. Ano man? Perting daghan nagbulak. Daghan nagbulak. Pagarbuhay pa. Question. Atong buhi pa, bisag bulak sa utot, dili makahatag. Atong buhi pa, bulak sa utot-utot, dili makahatag yun. Dili kahatag. Pero atong patay na, hatag-hatag bulak.
Ang uputang mo pasabot, hatag mong bulat mintras buhay pa na sila. Then, sa mo dito mo sa multo, magampo mi para sa mga patay. Pero tong buhi pa, di gyud magampo para sa ilaha. Then ilang ampuan ra ba nga ang ilagi yung ampo kasagan generally nga unta mo adtog langit. Na mao na ni ron. Mao na akong ginasulti nga unta mo adtog langit. Now, nainamatyan dito kanadto pang 1920 or 1950 namatay dito. Giampuan niya hangtod karon sa 2024 ilang mo adto tuig mo balik unta ang kalag ni Maria mo adtog langit. Sa gatos na katuig maulag yapoy balik-balik niya nga unta mo adtog langit. Hantod nga matay na lang po ang nag-ampo dito, mao na po siya ampuan nga unta mo adtog langit. Karon sa mo man nga ampo nga mo adtog langit. At dili ba kanang pangod kanang be sensible, be rational. Pero kung mo ninyo gusto, sige ah. If you want to remain ignorant, be ignorant. Amen. So, the body, ang lawas sa tao, goes back to the dust. But the soul, it will not. Now, tanawa. Sa 1 Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5, and in verse 23. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Ngunya, and the very God of peace sanctify you wholly. Ngunya, and I pray God your whole spirit and your and soul and body be preserved. Sana ginaisgutan niya nga ang tao dunay kini puro kang component. Ngunya, spirit, body, soul, and body. Nga, kung imong tanawon, even in the book of Hebrews, that these three are distinct. That these three are distinct. Usara ko, ang butang ubot pa buti nga ni. Usara ko, pero tulo ko kaparti. Na ako'y unod. Doon ako'y kanag, pagbati. Og na ako'y espiritu. Katong espiritu, mauto ang nakalahi sa tao sa mga mananap. Ang say kalihan, katong espiritu nga nasa tao, mo ni nagasulti o nagahimo ka natong conscious nga doon ay Diyos. Ang mga other creation, wala. Mo na siya, bisag asa ang tao, bisag asa siya, nagay siya consciousness nga doon ay labaw sa iya, nga iyang simbahon, kana Diyos. Mo na. So, notice now, in Luke chapter 6, Luke chapter 16. So, Luke chapter 16. Notice in verse 22 to verse 23. Luke 16, verse 22 to verse 23. Tanawa ron. Ingon niya, and it came to pass, verse 22, Luke 16, verse 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Ang ilang mga lawas, gipanglubong. Nya, and in hell he lift up his eyes, being in torment, and set Abraham apart of, and set Abraham apart of, and Lazarus in his bosom. Nga ang but na sa but, nga kini sila nangamatay, after nangamatay sila, kadtong lawas na naglubong, pero kadtong ilang kalag, doon ay dapit nga gipadulngan. Kadtong tawag niya at the Old Testament time, or in this time, ang tawag niya kadtong hell or Hades. O ang Hades, ingon niya dila, doon ay duha ka compartment. Kadtong usa, tawag niya Abraham's bosom. Tuwa dito si Lazarus, hayahay. Kadtong usa, niya bottomless pit, which speak later on as a hell. Nga diin, dito gisakit tong dapit. Nga ang bot pasabot, when a person die, kadtong yang lawas pa dito sa unod, ang iyang, pero iyang kalag, kanang nga kalag ngayon, dili tuwa sa lubnganan,
tuwa sa dapit, ang usa sa dapit nga gitawag karon langit ug ang usa hell, kasakitan. Wala sila dito. Tuwa din na dito. Now tanawa. 2 Corinthians chapter 5. Pasabtan ko ninyo. Oh, gwapo ni makatuon tagamay. Ha, kanunay man nato ni ginato. 2 Corinthians chapter 5. Tanawa sa verse 8 to verse 9. 2 Corinthians chapter 5, verse 8 to verse 9. Kiniingon niya. We are confident, I say, unwilling rather to be absent from the body. Notice this, and to be present with the Lord. Ingon ni Apostol Pablo, ako okay lang ko kung niya kanang absent, mamatay ko. Dili katong word nga absent from the body, ang iyang gihisgutan to, iyang kalag kadto siya mismo. Absent from the body, no? Ang sibot pasabot na. Ang death, the definition of death, ang buot pasabot sa kamatayon ay sabi niya pa, ang panagbulag, ang kamatayon ang buot pasabot niya, ang panagbulag sa kalag ug espiritu dito sa lawas. Death is simply means the separation of the soul and spirit to the body. Muna karon ingon ni Apostol Pablo niya, we are confident, ako confident siya kayo ko. Ako ning sortihin niyo. Unwilling rather, ako okay lang kayo ko nga absent from the body. Kanang absent, when the body is absent, when the soul is absent from the body, patay lang mo nga lawas, wa na nay pagbati. Masabtan mo nyo? Because death simply means the separation of the soul and spirit to body, so that bisag unsaon sila magsipa-sipa ang lawas, kay wala na tong pagbati dito nga katong unod at katong kalag, wala siya pagbati. Kadtong dunay pagbati, moto ang kalag. Mo na ingon niya si Apostol Pablo karon niya, wherefore we are confident, I say, unwilling rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Unsa ni ang yang hisgotan si Apostol Pablo na, si Apostol Pablo ning sulti ni siya ani na kung okay na ko mamatay, kung mamatay ko adto ko sa Ginoo. Unsay pasubot na si Apostol Pablo luwas ni parte sa lawas ni Kristo, kini siya balaan. He is a saint. Si Apostol Pablo. And if we say we are confident, and if you are saved, makasulti po ka ani. Muna siya doon ay panahon, masulti ko nga, Lord. Okay na kung kuhaon ako nimo. Why problema? Kuhaon ko sa Ginoo. I tell you, I always say this. Ako, wag may problema kuhaon ko nimo, Lord. Pero nung sa'yo mo maanan po ko, ang simbahan yun, Lord, ayaw yung pasagda, ha? Kinilang yun simbahan. Akong giginakakulan. Kaya kining mga young people, sayod ko kung wala na ko ani, mga rebelde na ni. Kaya imagine, I have given my life for this church. Then when I die, nga, nagpangita ko ka nang mubulin ako dali nga mas isog po sa ko. Now, tanawa, sa Philippians chapter 1, kay mga isog na lang mga tao karoon. Tanawa sa Ephesians chapter 1, familiar man mo ani. Tanawa sa verse 21 to verse 22 to verse 23. Tanawa, Philippians chapter 1 verse 21 niya, for to me to live is Christ, and to die is gain niya. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I would not. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Masay ginabot pasabot ni mga pastor. If you are saints, when you die, your soul wala dito po sa langit. Kung dili ka saints, kung mamatay ka, ang imong kalag po sa impyerno. And no more prayer actually for the dead. No more prayer that could save a dead. No more. Salvation is to be offered today. Tanawa. 2 Corinthians chapter 6. Now, kagahapon, dito ko sa minteryo. O kanunay na ako ni, pag-observe good be, no? Nagbulag-bulag man minang brad dito. Ito ay daghang nakaputi dito.
mga kuan ito nga nagalingkod-lingkod lang sila, na dito na pinatapok daghan tayo sila. Kung sa trabaho nila to, mo to ganito, magpa-offer ka para naitig kuan. Nato yung mga batanon nga mga dito ang Ginoo ang lawas kanang digil niya ginuunta adto dito sa langit gitabok siya din sa purgatorio para matug langit ning 50 nang katuig balik-balik ang lawas niya ang kalag ni Gilmer tamo sa gatos lang kato balik-balik namatay na lang tong nagaampo di maundang ang klase nga pag-ampo nonsense ignorant many professional ignorant daghan kanadto na pa ko sa gobyerno ay gipaampo ko nila kung gigamit na we are professional today but karon napamatudan ako that we are ignorant professional ako na si Bilosilio kanadto blad kay nag-meeting mi ay technical working group meeting mi sa lapit sa kalinan, kan lapit sa ubos sa kalinan, mental. Doon, 1980s to. Basta, perting aswa sa mong conference room, perting panigarilyo. Doon ako ato, Christian, consumption ako. Paggawas na ako, naida ko kayong noise smoking. Pagsuloy mo noise smoking, ako, pagtindog na ako, kaya ako may gikuan ni Bin. Na ikaw mag-ampo karon na mo. Muna ako nag-ampo, wali ko din. This is a gathering of ignorant professional. Why? Dakadako nga no smoking. Dili nagpagita. Mga buak, ako nakasulwat sila ko nagsulti buok, pero sa mga klase ni nga mga intellectual, di kasabot sug no smoking. Ignorant. Tama sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ngunya, for he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Nya, behold, now this the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Kung sabot na nga, ang kaluwasan karon mintras buhi pa ka. Because in Hebrews chapter 9 and verse 27 sa Biblia, and it is appointed unto man once to die, but after you die, putol yung judgment, and the judgment, heaven or hell. Muna ang kaluwasan karon. Sa unsang pamagi kang maluwas, doon ay nag-share siya mo. Ang kaluwasan panluwas ka ng kapamati ka sa mayong balita. Kita makasasala ang mayong balita. Ang Diyos ang nangitag pamagi nga ikaw iyang mapasaylo si musala. Ang pamagi iyang gipadala iyang bugtong anak si Kristo para mamatay sakiton mamatay para sa pagbayad si musala. He died for you. Maluwas ka kung imutong tuhan. Dawaton nimo to. Ang problema lang manggod sa daghan nga di ko kinahanglan kaluwasan nga naman. Wa man ko nagpatay. Wa pud ko nangawat. Wa man ko naggabit. Kinabuhi man kong tarong. Makasala ka sa imong hunahuna, sa imong baba, ug sa imong buhat. Wala man ka nagpatay pero kung imong hunahuna mag-away mo sa imong banaw asawa din mentag maligsan ka unya kan bata bihan pildi ka. Ato kriminal ka na. Kaya wala man ko nag-adultery pastor. Kita kag binyo ka, kita kag chicks, lamiya gyud oy. Wala na, adulterer ka. We are all sinners, for all have sinned and come short of the glory of God. Your only way for your forgiveness to your sin, believe on the Lord Jesus Christ. Then you could be saints, and your soul, when you die, you will go to heaven. No more in that place. Let us all stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe. Ginoo tabangin tawon nga mong masabtan kini. Kay daghang mga butang nga ginahimo sa kalibutan nga walay basihanan ug nagpabilin ang mga tawo nga ignorante. Not unless kini may wali, may tudlo ug nga ang pinaagi nini they could be open up that this work is not the work of God. Kining all saints day, all souls day. The work of God is to save people that when they die, they will go to heaven, and their sin will be forgiven.
Salamat sa mensahe o sa mong presensya sa matag usa. Help them, Lord. If there be anyone that need to be saved, help them to accept thee, to believe thee. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Mahinumdum ko sa Samoa karon. Pertig yung bibuha. My faith goes up to thee, the Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my guilt away. Oh, let me from this day be holy. Listen. Gino ako ganiya, doon ay panahon nga, idara naman ko. Sa ay makuha ko, Lord, kung pananalitan ng kuhan, okay na ba kung kawan ko nimo? Dahil nabili mo siya kung mahuna-huna. Mahuna-huna na ako akong magkita sa akong mga pastor dito. Itong doon ako pastor magkita yun niya ito. Then magkita niya itong mga Kristohanon nga, din I name them. I know them. Nakakita mi dito. Ang Kristohanon, ang kamatayon, dili pa nagbulag. Dili. Gani, it is a reunion. A reunion, pero in paradise. Muna siya importante yun nga, luwas imong bana, luwas ka, lumas imong mana. Importante yun kayo na. Kay, doon ay comfort ba? When a Christian die, we know kung asa siya. Nga siya sa presensya sa Ginoo. To be with Christ. Ang butas-butas, tuwa siya sa presensya, niya itong naghatag siya kinabuhi, kadtong Diyos, nga mo'y namatay para siya ang masama. Mag-abot mo sa Ginoo. Pero kung luwas, kay balo mo nga, they will suffer. They have suffered in this world, they will suffer more in hell. Be sure you are saved. May thy rich grace impart strength to my fainting heart, my soul inspire, as thou hast done for me. Oh, may my love to thee, pure, warm, and chainless be Netong one day, naga-meditate ko sa akong mama. My mother died in my hands. Ako siyang dito ay ang lubong sa resort. Glorious. Kaya ang umama ito ang lubong. Bini mo akong usay magtulog ng luha. Sultan mo. When I remember my mother, mamati ganoon. Ang usa ka butang akong gihirakan that I have not done my best for my mother. Pero ako'y sa akong namatay siya, ako'y nagtagad siya, pero sa ako kulang pag ito. Kanadto na maging panahon nga mohangyo akong mama. Bali, murag wala lang siya ako. Tinuod ni Brad. Karon may numdum ko, gamay raman kong butang. Nay one time nga, yung isa ko, Ilocano to, yun niya, gumatang ka man tibaka, kaya't ko nga, gusto ko mo higup og sabaw sa baka. Gadali-dali raman ko ato. Murag wala lang sa kuha. Nahinumdum ko ato. Gapay raman ka ito. Magkakakuan ko, gamay raman. Then for all sa iyang gugma sa kuha, pero sa lang po kabutang nga nakahatag consolation sa kuha. Kay balo ko nga akong mama to sa langit. Kay balo gid. Anay will. Karon nagakatawa to, nagakuan. Then naitangkad nga ako ang pamagi nga ang Ginoo, ang akong mama, na-share na ko siya sa gospel. Nga nahimo siyang nakadawat kang Kristo to sa langit. Ay, umdum ko sa mama, grabe ang
I am what I am today. My father died when I was 5 years old. My father, I don't know. My father is not in heaven. My mother is in heaven. Magkita mi sa akong mama. Akong papa, I'm sorry. While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my God, be darkness turned to day, wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee aside. When ends life's crimes and tree, when death calls solemn stream, shall o'er me roll. Blessed Savior, then in love, fear and distrust remove. Oh, bear me safe above. Gusto mo mahibalo pag yun sa ako, ha? Sa mama? Una namatay kong mama, nabaligya na ako ang among yuta sa pagadian. Gibahin-bahin na mo magsuon. Ano to? Akong mama. Namatay akong mama, way igsoon ako nganing tambong. Ako ra. Let us be seated. Natay bautismo.